Ayun na. At least yan guys, maganda kasi ito yung dumi. Ayan, so ibig sabihin, talagang ano sila, walang sakit. So, makikita natin guys, ayun, tuyo yung dumi. So, ayan. So ito guys, kumuha tayo ng tubig, tapos hahaluan natin ng Aprolite para iwas pagtatay. So effective din talaga guys yung meron tayong Aprolite na hinahalo sa inumin ng mga baboy, lalo na kung bagong kuha ito sa pinagbilhan natin. Tapos huwag natin kalilimutan guys, Vitamin Pro. Ayan, so ito 20 grams lang to, pero sulit na to guys. Ayan, so haluin lang natin. Ayan, so tingnan nyo guys, ito papakita ko sa inyo. Ayan, so ganyan yung kulay, parang pinkish. Ayan, so Vitamin Pro kasi guys, kompleto. So meron siyang anti stress. Ayan, so may immunity enhancer, energy enhancer, anti-stress enhancer, ayan, digestion enhancer, and growth enhancer na rin. So electrolytes kasi napaka-importante guys, lalong-lalo na kung bagong walay yung piglets. Yung ibig sabihin ng bagong walay na sinasabi natin is hindi yung bagong walay sa inahin, kundi bagong walay na kinuha natin sila galing sa pinagbilhan natin. At Aprolite syempre, iwas pagtatay mga katropa. Ayan. Ay kahapon ng multivitamins. Bumili muna tayo guys ng 1 kilo na Bimig premium na pre-starter. Ayan nga guys, dahil nga nilinis na natin itong kulungan nila. Ayan, ito pa yung isa guys. Ayan. So, ito guys is parang large white. Tapos ito naman guys, landrace. So malalaman natin na landrace kasi nga patusok yung sa lupa yung tenga. Tapos ito naman pataas. Actually yung pinanggalingan nito na inihin is mix ng landrace at saka large white. So ito na guys, lagyan muna natin dito ng inumin siya para at least hati sila dun sa kabila. And dito naman guys, lalagyan na rin natin guys dito para makainom na tong ating mga piglets. Ayan. Dahil nga guys, hindi na gumagana itong ating timbangan. Ayan. So, bibili tayo na lang ng bago. At syempre, ito, 1 kilo yung binili natin kahapon. And dahil nga, itong age group nito is between 30 years old to 45 years old. 45 days old na piglets. So, ibig sabihin, ang dapat na ipakain dito guys is ranging from 250 kilos to 500 grams per day. Dahil nga, pre-starter pa lang tayo mga katropa. Ayan, nasa intro pa lang siya ng pagkalabas pa lang ng 30 days old. Ayan. So, ibig sabihin nito guys, after 1 week, so magdaragdag na naman tayo. So, ibig sabihin, itong kalahating kilo guys is maganda talaga kapag ano. So, ito guys, ayan, hindi masyadong makita na. Ayan. So, ito is tagdagan pa natin. So, ibig sabihin, itong kalahating kilo na to guys is hahatiin natin sa dalawa. 1/4. Ibig sabihin, yung 1/4 kilo is yun yung rasyon ng isa maghapon na yun. And ganun din yung kabila guys. So, ibig sabihin, 1/4 kilo sila per day or 250 grams. So, kung 2 beses tayong nagpapakain guys, is pwede natin hatiin. Kung sa piglets naman, pwedeng pa pisik-pisik muna hanggang sa totally talagang masanay na sila ng gusto. So, sabi naman sa atin is kumakain na talaga ng pre-starter itong mga piglets na to. Kaya, yun. So, ito guys, basically, ano na natin dito ng pakain. Ayan. So, dito natin ipakain itong pre-starter natin. Ayan. So, mamaya-maya lalapit na yun guys.
So, anuhin muna natin. And ganun din dito guys sa kabila. So, gutom na rin talaga itong mga ito. Good. The rest guys ng natira is para naman mamaya. So kapag bagong yung mga piglets guys, kapag bibili kayo, halimbawa pupunta kayo dun sa pagbibilhan nyo guys, is make sure na magagaling na silang kumain guys. Huwag kayong bibili ng mga piglets na mahinang kumain o pakiramdam nyo is lalamya-lamya. Kailangan kapag bibili kayo guys ng piglets, ang bibilihin yung piglets kailangan is yung malakas, matakaw, masiba. Yan talaga nakikipagagawan sa pagkain. And maliksi guys, napaka-importante nun. Kasi kung bibili kayo guys ng malamya, medyo baka mag-alangan na kayo. Baka mamaya sakitin yun. So importante rin guys na malinis lagi yung kulungan. And kailangan merong portion na talagang tuyo para at least hindi sila guys lamigin lalo na sa gabi. So mamaya guys, liliguan na natin tong mga piglets na to. Kapag medyo na yung araw para at least matuyo. Ngayon kasi medyo malamig-lamig pa guys kasi maaga pa. So happy tayo guys kasi ayun, nakakita na naman tayo ng baboy dito sa kulungan natin, sa kulungan ng piglets. So eto nga pala guys yung surroundings para mas makita nyo. Ayan. So may mga tanim dyan ng mga sili, may mga tanim ng mga so talaga naman. So ganyan guys yung magandang baboy, yung talagang kumakain at medyo marumi lang sila guys kasi nga siksikan sila dun sa pinanggalingan nila na pig pen. So medyo nanibago rin siguro sila dito kasi nga malawak yung space and pinaghiwalay natin sila guys kasi may project tayong nagagawin. Dapat pagsasamahin natin pero mas gusto natin yung paghiwalayin sila kasi malalaman nyo sa mga susunod na mga days kung ano ba yung project natin mga katropa. Tagal rin tayo na mahinga at saka nawala sa negosyo ng pagbababoyan pero tayo naman is na nandyan lang and naging busy kasi tayo guys kasi nagtuturo rin tayo sa mga college students sa BSBA, ayan, Bachelor of Science in Business Administration sa isang college institution dito sa lugar namin. Guys, dun sa napagbilan natin na itong baboy is kahit na sabihin natin na backyard hog raiser, mga backyard hog raiser so nakita pa rin natin na ini-implement talaga nila yung mga basic na kailangan din talaga sa pag-aalaga ng baboy. Yung una yung pagpuputol guys ng buntot, so normal talaga na ginagawa yun para at least maiwasan yung kagatan ng mga magkakapatid sa kulungan. And isa pa guys is yung pagpuputol ng mga pangil para at least maiwasan yung pagka-infection kapag nagkagatan sila o kaya naglaro. Ayan. And cannibalism din kasi kapag kinagat nila ng kinagat, di ba? Ayan, yung mga kasama nila na baboy sa kulungan. So magkakaroon yan ng maaaring magkaroon ng ibang sakit o infection yung mga ibang baboy. So happy tayo guys kasi ito yung nakuha natin and maganda, pahaba yung mga pangangatawan. Okay guys, meron naman tayong pamimihan dyan, di ba? Pero eto muna guys yung dito muna natin ilagay yung inumin nila kasi nga guys lilinisin pa natin yung drum and since bago nga nating papalitan na rin natin yan yung pig drinker nila na pamimihan na yan. Ayan. So kung mapapansin nyo medyo marumi na, so tatanggalin natin yan, babaklasin natin at papalitan natin guys ng bago. So guys, ubos nila. Ayun, talagang very good. Ito naman, sa dahan-dahan pa siya naman itong halaman na gumamela dito guys. So ito yung itsura dito kapag umaga. Kasama natin si Tibet, ipapakita mo yung kalapati. Ayan, kaninong alaga yan? Kuya Bala. Tingin. Ayun.
So, anong pinapakain mo dyan? Bigas lang. Bigas? So, pero bumabalik yan kapag pinalipad. Okay, so, gandang tingnan na. No? Nanuno ka? Hindi. Ayan. So, paano kapag pinalipad mo tapos hindi bumalik? Hindi papagalitan ka ni kuya mo? Bumabalik pa. Ah, bumabalik. Marunong siya. Alam na yung bahay. Tubig lang at saka ano, at saka kanin. Hindi feeds. Ayun. Ganda ng muso guys. Ano. Pangalan niyang kalapate. Wala po. Ah, wala. Eh di dapat nilagyan mo ng ano, ng pangalan. Ay, may tatak siya. Ayun. Ito pala tandaan guys. Sinong naglagay niyan? Kuya ba? Ah, nilagyan. Ah, dalawa pala ano. So, ibig sabihin, ilan yung kalapati na alaga mo? Isa lang. Ah, isa lang. Yung isa na wala. Ano, wala? Hindi na nakabalik. Baka nadagit na ng ano, ng mga kasama. Ayun guys. Ayun na guys. Ayun na. Layo na kagad. Ayun. Ayun na pala daw guys. So ayun guys, tingnan natin ulit etong mga baboy kung ano nang ginawa. Ayan. So dahil tapos nang kumain guys, ayan, nagpapahinga na. So yun ang haba ng katawan guys. So ibig sabihin naubos na nila. Tig 1/4 kilo sila guys ngayong morning. Ayan, tapos mamayang hapon 1/4 kilo ulit. So ayan, maya maya paliliguan natin sila guys. Ayan.